days ang inabot ng mga estudyanteng ito sa kamay ng kanilang guro sa Burauen, Leyte. Tila sinermonan din ng guro ang mga nakasquat pang estudyante. Umani ng batikos mula sa netizens ang parusang yan ni teacher. Ang aksyon ng Department of Education at iba pang detalye sa balitang yan. Abangan! Narito iba pang malalaking balita sa Frontline. 4 na araw bago ang barangay SK elections, ilang lugar naka-heightened alert na at magpapatupad pa ng curfew. Sunod-sunod na mga patayan, iniimbestigahan na. Lalaking nagpasaklolo para awatin ang pisikalan ng kanyang kapatid at kalibin nitong pulis na damay at napatay. Sa Amerika naman, di bababa sa 16 patay sa walang habas na pamamaril sa 2 magkahiwalay na lugar. Israel ikinakasana ang kanilang ground invasion sa Gaza City laban sa Hamas. Pero ilang world leaders nanawagan ng ceasefire. Mga bus terminal, pantalan at paliparan naghahanda na para sa inaasahang dagsa bukas ng mga pasahero. At presyo ng mga bulaklak nagmahal na. 4 na taong gulang na babae natagpo ang naagnas na sa septic tank sa Puntol, Apayao. Babaeng tumawid sa kalsada sa Davao City, nagulungan ng trailer truck, patay. Mahigit 700 balikbayan box hindi na na-deliver matapos abandonahin ng ilang kumpanya. Habang ang tinangay na bagaheng may lamang 50 million pesos na halaga ng gamit na ibalik na sa may-ari. At Welcome home! Welcome home sa iyong bagong tahanan. Dimples Romana, certified kapatid na at makakasama na natin tuwing umaga. Always happy na babati po sa inyo ng Good morning, kapatid! Pinasquat at pinalo, ganyan ang nag-viral na parusa ng isang guro sa Leyte sa kanyang mga pasaway raw na estudyante. Nangako naman ang Regional Division ng DepEd na agad aaksyonan ang pangyayari. Nasa frontline na balitang yan si Brian Basa. Viral sa social media ang 8 minutong video na ito. Nakahilera ang mga estudyante sa harapan at gilid ng classroom. Ilang saglit pa, pinag-squat sila ng kanilang guro. Sunod na sinermonan ng guro ang grupo habang may hawak na walis tingting. Maya-maya pa, di rin nakaligtas ang ibang estudyante. Nilapitan din kasi ng guro ang mga nasa gilid ng classroom sabay hataw sa kamay. Hindi pa malinaw kung ano ang pinagbulan ng insidente, pero hindi ito nakalusot sa mga galit na netizen. Comment ng ilan, wala nang lugar sa classroom ang ganitong klaseng pagpapahirap. Sa post ng uploader, sinabi niyang nangyari ang pananakit sa loob mismo ng Burabod Elementary School sa Burauen, Leyte. Sa ulat ng Philippine News Agency, sinisiyasat na ng Department of Education, Division of Leyte ang insidente. Pero sa ilalim ng Child Protection Policy ng DepEd, mahigpit na ipinagbabawal ang anumang uri ng corporal punishment. Hindi pa nagbibigay ng panayam sa News 5 ang DepEd sa ngayon. Sinusubukan na rin ng News 5 na kunan ng pahayag ang pamunuan ng paaralan at ang mga magulang ng mga sangkot na estudyante. Nagbabalita mula sa Frontline, Brian Basa, News 5. Natagpo ang patay sa loob ng septic tank ang 4 na taong gulang na babae sa Puntol, Apayao. Posible pa raw na ginahasa ang biktima bago siya pinatay saka itinapon sa septic tank. Nasa frontline ng balitang yan, si Gio Robles. Wala ng buhay, naaagnas na at walang suot pang ibaba. Ganyan natagpuan ang bangkay ng 4 na taong gulang na si Janrica Batulin sa Puntol, Apayao. Naghihinagpis ang kanyang inang si Jerica. Kwento niya, nitong linggo ng gabi, October 22 pa huling nakita ang anak.
Nagpaalam lang daw siyang makikipaglaro pero hindi na nakauwi kung saan-saan daw sila naghanap. Yun pala, nasa septic tank lang ito sa likod mismo ng kanilang bahay. Nitong Martes, nadiskubre ng mga pulis ang kinaroroonan ni Janrica nang matagpuan nila ang shorts at tsinelas ng bata malapit sa septic tank. May naamoy silang masansang na amoy. And it seemed to be emanating from a septic tank. Tinitignan ng anggulong ginahasa ang biktima bago itinapon sa septic tank. Wala pang malinaw na detalye kung ano ang ikinamatay ng bata. Hinihintay pa ang autopsy report. Sa ngayon, may isang person of interest ng mga pulis. Nagbabalita mula sa Frontline. Gio Robles, News 5. Dead on the spot ang isang babae sa Davao City matapos magulungan ng truck. Tatawid lang sana ang biktima para mananghalian nang mangyari ang disgrasya. Nasa frontline ng balitang yan, si Gary De Leon. Rescue, tawagin! Wala ng buhay ang babaeng ito matapos pumailalim sa isang trailer truck sa Davao City pasado alas 10 kahapon ng umaga. Kinilala ang biktima na si Ana Fe Salgado. Sugatan naman ang kasama niyang si Geraldine Nunez. Nagpapagaling na siya ngayon sa ospital. Base sa investigasyon, lumabas ng mga biktima sa kanilang opisina para mananghalian. Tumawid sila sa pedestrian lane nang mahagip ng truck. Papunta sa kabila, nagka-cross sila sa kalsada, and then the prime mover is malakas yung takbo niya. Hindi na niya naagapan, hindi niya nadala sa brake. Humingi naman ng tawad ang driver ng truck na si Jembar Melendres sa pamilya ng biktima. Ayaw lang ko sa ilo sa tagtungod ato kay humihingi ako ng tawad sa kanila. Hindi ko talaga sinasadya ang pangyayari. Hindi ko talaga sila nakita na tumawid sila. Hindi na magsasampan ng reklamo ang pamilya ng biktima sa truck driver. Nangako naman ang kumpanya ng driver na sasagutin ang gastos sa libing ng nasawing biktima at sa pagpapaospital sa nakaligtas niyang kasama. Nagbabalita mula sa Frontline, Gary De Leon, News 5. Patay ang isang lalaki sa pamamaril ng isang pulis sa Pasay City. Nadala pa sa ospital ang biktima pero dineklarang dead on arrival. Sumuko naman ang suspect na kinilalang si Police Staff Sergeant Ruel Lacuesta, 45 anyos. Base sa investigasyon, unang nagtalo si Lacuesta at ang kanyang live-in partner na kapatid ng biktima. Nagpambuno ang pulis at ang kanyang kinakasama. Nagsumbong naman ang biktima sa barangay, bagay na kinagalit ng pulis na nauwi sa pamamaril. Maharap ang suspect sa mga reklamong murder, attempted murder at paglabag sa Comelec gun ban. Hindi bababa sa 16 ang patay sa mass shooting sa Maine sa Amerika. Ang suspect hinahunting pa rin ng mga otoridad. Nasa frontline ng balitang yan, si Maricel Halili. Nagtakbuhan ang mga tao sa Lewiston, Maine sa Amerika matapos umatake ang isang active shooter sa lugar. Maya-maya pa, dumating na ang mga pulis at ambulansya. Wala pang inilalabas na official figures ang mga otoridad. Pero ayon sa local news reports, nasa 16 hanggang 22 ang nasawi sa magkasunod na mass shooting. Habang nasa 50 hanggang 60 ang sugatan. Sa inilabas na mga litrato ng Lewiston Police, makikita ang suspect na nakasuot ng hoodie jacket at may bitbit na rifle. Ito ang ginamit ng suspect nang namaril siya sa bowling alley at sa isang bar and grill restaurant. Nangyari ang mass shootings pasado alas 6 ng gabi, October 25, oras sa Maine, America. Naglabas din ang mga otoridad ng picture ng sasakyan na ginamit ng mass shooting. Hindi patukoy ang motibo ng gunman habang patuloy ang manhunt para sa kanya. Naglabas naman ng close-up shot ng itinuturing na person of interest sa krimen. Siya ay si Robert Card, 40 anyos. We have literally hundreds of police officers working around the state of Maine to investigate this case, to locate Mr. Card, who again is a person of interest and person of interest only. Sa ngayon ay hindi pa raw maituturing na suspect si Card. I'm not listing him as a suspect at this point, and we're not prepared to go into his background or anything else that we may be. Naka-high security naman ang ospital kung saan dinala ang mga biktima ng mass shooting. Wala pang abiso ang ating Department of Foreign Affairs o ang Philippine Embassy sa Amerika kung may Pinoy na nadamay sa trahedya. Nagbabalita mula sa Frontline, Maricel Halili, News 5. Bilang Pilipino,
Karamihang pagkatras ng kandidatura at mainit na tensyon sa politika. Yan ang mga binabantayan sa probinsya ng Abra. Live mula sa Bangged, nasa frontline na balitang yan si Elaine Fulencio. Elaine, sa harap nito mga ganito, paano pinaghahandaan ang eleksyon dyan? Julius, nagsagawa ng Joint Provincial Security Control Command Conference ang PNP, COMELEC at AFP ngayong araw bilang paghahanda sa nalalapit na barangay at sangguniang kabataan elections. Dito, inilatag nilang mga hakbang para magkaroon ng maayos at ligtas na eleksyon. 4 na araw bago ang barangay at SK elections, puspusan ng paghahanda sa probinsya ng Abra. Sa command conference kanina, sinabi ni Abra Election Supervisor Attorney May Belmes na hindi nila inaalis ang posibilidad na mapabilang sa COMELEC control ang Abra. There is a possibility to declare Abra under COMELEC control, but based on the assessment of the PGSCC, yung pinakamataas lang namin na category is under orange category. 8 barangay sa bayan ng Bukay ang naka-orange category o yung may mga armadong grupo. Sa datos ng COMELEC, kabuuan 48 barangay sa Abra ang nasa orange at yellow category. Kapag yellow category, yan yung may history ng political violence. Ayon sa PNP, aabot sa 300 ang karagdagang pwersa ng pulis na magbabantay sa Abra. 100 sa mga yan ay darating bukas galing Camp Dangwa. So from that 100, we will be training 50 for the electoral board para sa reserve natin in case na walang mag-report na teacher during the election day. Sa datos naman ng COMELEC Abra, umabot sa 267 ang bilang ng mga umatras na kandidato sa BSKE. Ang dahilan? In that statement of withdrawal, may nilalagay sila doon what would be the reason of your withdrawal, and then sinasabi it's personal reason. But yun nga, meron tayong mga reports that there are those who were forced to file their statement of withdrawal. But when we ask them to submit their affidavit or anything, wala naman hanggang ngayon, wala namang nagsasubmit ng affidavit niya or statement niya na pina-withdraw ako. Habang nasa 30 guro naman ang nag-back out at hindi na magsisilbi sa eleksyon dahil sa tindi ng gitgitan sa politika. Julius, sa Sabado naman, inaasahang dadalhin sa mga polling center ang mga election paraphernalia dito nga sa probinsya ng Abra. Sasamahan naman ng PNP at AFP ang mga electoral board member para masiguro ang kanilang kaligtasan. Yan muna ang latest mula rito sa Bangged. Balik sa inyo. Maraming salamat, Elaine Fulencio. Isa na namang kandidato sa barangay election ang pinagbabaril sa Lanao del Sur. Ilang araw lang yan matapos ang pamamaril din sa Cotabato City kung saan balot ngayon ng takot ang mga residente. Live mula sa Cotabato City, nasa frontline ng balitang yan si Mon Gualvez. Mon, gaano kahigpit ang seguridad dyan? Cheryl, naka-heightened alert pa rin ang mga pulis dito sa Cotabato City matapos nga nangyaring pamamaril sa 2 kandidato sa pagkabarangay Kagawad nitong Lunes ng gabi dito sa Rosary Heights 12 na barangay. At kapansin-pansin din dito sa lugar na mas dumami ang bilang ng mga pulis na nasa kalsada. Naglalaki ang mga tangke at patrol cars ng mga pulis. Ito ang bumungad sa aming team pagpasok namin sa barangay Rosary Heights 12 sa Cotabato City. Sangkaterbang pulis din ang nakabantay sa bawat sulok ng lugar. Mas nagigpit ng seguridad dito matapos pagbabarili ng 2 kandidato sa pagkakagawad nitong Lunes ng gabi. Patay din ang isa nilang kasamahan at sugatan naman ang 3 iba pa. Sa kabila ng mga bantay, naabutan pa ng News 5 ang pamilyang ito na sinasakay sa tricycle ang kanilang mga gamit. Napipilit na silang lumikas dala ng pangamba. Kasi yung mama ko hindi makakaya na maglakad. Kaya yan, alis na sila. May mga nauna ng lumikas pero bumalik na rin. Natakot kami. Baka magbarilan yan. Eh ngayon, ba't naman po kayo bumalik na? Balik kami kasi nagtitinda rin kami, wala kaming trabaho. Yun ang pantira namin. Sa ngayon, nagdagdag na ng 300 tauhan ng PNP sa kasalukuyang 600 pulis sa Cotabato City. Nagdagdag na rin ng checkpoint sa bawat barangay. Sa kabila nito, git ng Cotabato City Police, isolated case ang nangyari. Sana hindi po ito ma-misinterpret na giyera na. Hindi sana ito ma-misinterpret na magkakagulo naman. Kanina, lumabas na ang resulta ng paraffin test sa 12 inaresto na sangkot umano sa krimen.
Lahat sila nagnegatibo. Sumugod naman sa Cotabato City Prosecutor's Office ang mga kaanak at tauhan ng mga biktimang kandidato. Nagsampa na sila ng reklamong murder at frustrated murder sa mga sospek. Kahit doon nasawi na ang dalawa nilang manok sa eleksyon, tuloy sila sa kampanya. Hindi po kami madi-discourage sa nangyari sa amin. Kung ano man yung sinimula ng aming pamilya. Buwelta rin nila sa mga akusasyong ang kampo ng mga biktima nagsimula ng pananakot sa mga botante at kandidato. Kung totoo man yun din, sana kami ang nakapatay ng tao sa kanila. No? Tignan nyo naman ang nangyari sa aming pamilya. 3 po ang namatay sa amin. Sinusubukan namin kunin ang pahayag ng mga naaresto kabilang isang tumatakbong barangay chairman pero tumanggi muna sila. Sa Lanao del Sur naman, patay ang tumatakbong kapitan na si Camar Bilao Bansil sa barangay Sigayan, Kapatagan kahapon. Sakay ng multicab si Bansil kasama ang asawa at anak nang harangin umano sila ng asawa ng kasalukuyang chairwoman ng barangay Sigayan. Nagkaroon daw ng pagtatalo na nauwi sa pamamaril. Allegedly na pinara po sila ni suspect para kumprontahin itong si victim po. So nagkaroon ho ng init na confrontation, nagkainitan po sa humatong po sa pamamaril po sa itong sa victim. Cheryl, sa ngayon karatapos lamang ng ginawang Special Council Meeting on Peace and Order dito sa Cotabato City para nga masiguro yung magiging mangyayaring eleksyon dito sa darating na Lunes at siniguro ng pamunuan ng PRO BARM dito sa lugar at the same time ng 6th Infantry Division ng Philippine Army na kontrolado nila ang sitwasyon at wala naman silang natanggap na anumang malaking banta pagdating sa karahasan dito nga sa naturang lugar. At the same time, siniguro naman ng Cotabato LGU na hindi sila magpapatupad muna ng curfew maliban lamang sa matagal nang nakataas dito na curfew for minors only starting 10 p.m. hanggang alas 4 ng madaling araw. Cheryl. Maraming salamat, Mon Gualvez. Nagbabala ang PNP Highway Patrol Group sa lumalaganap na car loan scam na nakabiktima na ng mga guro. Ngayon kasi ay nambibiktima na rin sa social media ang mga nasa likod ng modus. Nasa frontline na balitang yan si Brian Castillo. Agaw pansin ang mga nakahilyarang sasakyan sa tapat mismo ng tanggapan ng PNP Highway Patrol Group sa Camp Crame sa Quezon City. Bagong-bago pang itsura ng ilan at wala pang plaka. Pero ang mga sasakyang yan naging bahagi raw ng panibagong labas kasa o car loan scam. Karamihan sa mga nabiktima ay mga guro sa Pampanga. Ang modus ng mga sospek, hihikayating mag-apply ng car loan ng mga guro. Pagkatapos ay papangakuan nila ang mga biktima ng dagdag kita sa pagpasok ng kanilang sasakyan sa ride-hailing company o car rental. Pero ang ending pala, ibibenta ang sasakyan. Unaware po kasi sa kanila, they were enticed na to make this loan in favor of a certain amount of money. Parang sila lang ang nag-apply ng loan. Pero iba ang kukuha. Aabot na raw sa 60 guro mula sa 6 na mga paaralan sa Pampanga ang nabiktima ng car loan scam. Iniimbestigahan na rin ng PNP ang posibilidad na may mga kasabwat na ahente ng kotseng sindikato. Kaya mabilis na ipoproseso ang mga papeles para mailabas sa mga ito. Kanina dumulog sa tanggapan ng Presidential Anti-Organized Crime Commission si Nanay Linda, hindi niya tunay na pangalan. Hindi siya guro sa Pampanga pero kabilang daw siya sa mga nabiktima ng kaparehong scam ng isang nakilala niya sa social media. Gumamit din daw ng ilang peking dokumento para maaprubahan ang car loan application niya. Napeke nila na hindi naman po ako ang manager ng ganito, ng mga kumpanya kasi isa lang po akong labandera at wala po akong kakayahan na kumuha ng sasakyan. Ang problema, nakasuhan na raw ng estafa si Nanay Linda dahil sa kanya nakapangalan ng sasakyan. Aminado naman si Linda na napakapit lang siya sa patalim lalo't hindi raw sapat ang kinikita niya sa paglalabada. Po pagkakamali lang ho namin, nakatanggap lang kami ng 10K. Sino ba naman ang hindi masisilaw sa gano'n sa hirap ng buhay? Nagkamali lang po kami, aminado naman po ako doon. Nananawagan naman ang PAOK sa iba pang mga nabiktima ng ganitong scam na lumantad na. Nagbabalita mula sa frontline, Brian Castillo, News 5. Sinibak bilang tagapagsalita ng PNP Anti-Cybercrime Group si Police Captain Michelle Sabino matapos ang kontrobersyal na raid sa Makati na nilivestream ng isang vlogger.
Kinumpirma ni PNP ACG Director Sydney Hernia na inilipat niya sa ibang pwesto si Sabino. Anya, administrative duties muna ang itotoka sa dating spokesperson. Nagugat ito sa kontrobersyal na partnership ng ACG sa vlogger na si Rendon Labador na ni-livestream ang raid sa isang online lending company sa Makati noong Biyernes. Umani ito ng batikos dahil sa nalabag na privacy ng mga empleyado ng sinalakay na kumpanya. Susunod, Ricardo Cepeda nagulat daw nang arestuhin siya sa isang ribbon-cutting event. Aktor, giniit na inosente siya sa kasong syndicated estafa. Aktres na si Dimples Romana, certified kapatid na. Always happy na babati po sa inyo ng Good Morning, At Sharon Cuneta at Gabby Concepcion, puspusa na ang paghahanda para sa kanilang reunion concert. Abangan ang lahat ng yan sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas. Nag-inspeksyon na ang mga tauhan ng MMDA sa ilang bus terminal sa Cubao bilang paghahanda sa undas at long weekend. At live mula sa EDSA Cubao, nasa frontline na balitang yan si Justine Punsalang. Justine, kamusta ang naging inspeksyon? Julius, kaninang hapon ay nagsagawa nga ng inspeksyon ng MMDA sa ilang mga bus terminal dito sa EDSA Cubao. Ito ay para tingnan ang sitwasyon ng mga bus terminal, pati na rin yung deployment ng kanilang mga tauhan. Inaasahan kasi ng MMDA na dadagsa na simula ngayong gabi yung mga commuters pauwi sa kanilang mga probinsya para sa long weekend, barangay at SK election, pati na rin ang undas. Pero bago niyan, kaninang umaga ay nagsagawa naman ng pulong ang MMDA kasama ang mga mall operators para pag-usapan ang magiging sistema para maiwasan yung pagbigat ng daloy ng trapiko sa Kapaskuhan. At lahat ng nagpag-usapan nila ay ipatutupad pagkatapos ng undas simula November 13. Tuwing magpapasko, ina-adjust ng mga mall ang oras ng kanilang operasyon. Yan ay para mabawasan kahit paano ang mabigat na trapiko tuwing holiday season. At ngayong papasok na tayo sa Nobyembre, naghahanda na ulit ang MMDA at mga mall operator para dyan. Sa puno nila kanina na pagkasunduan ang pag-adjust ng mall hours sa 11 a.m. hanggang 11 p.m. simula November 13 hanggang January 8 ng susunod na taon. Pero para sa mga malls na mayroong opisina ng gobyerno tulad ng DFA, LTO at NBI, papayagan silang magbukas ng mas maaga. Nilimitahan din sa 11 p.m. to 5 a.m. ang mall supply delivery para hindi makadagdag sa traffic. Pero ang ilang mga malls humingi ng exemption para sa mga branch nilang hindi nakatayo sa mga pangunahing lansangan gaya ng EDSA. We'd like to serve more customers, more people, of course, since it's a holiday season. So if possible lang din naman. So we will be waiting for the MMDA's feedback on that. Wala hong naka-indicate sa memorandum circular ng aming chairman whether it is within the major thoroughfares or the inner roads or the city roads ng mga LGU. So as far as I know, lahat po covered ito, the entire Metro Manila. Inspect ng ating Traffic Engineering Center sa office po ni Director Resio if that would be feasible na pagbigyan sila. Dahil sa inaasahang dami ng commuter at para sa kapakanan ng mga nagtatrabaho sa mall na uuwi ng gabi, nakikipag-ugnayan naman ang MMDA sa mga pamunuan ng train systems para i-extend ang kanilang operasyon. We will coordinate with Yusek Cesar Chavez of the DOTR for rails kung they could also adjust the operating hours of the LRT and the MRT. Ang bus carousel po ngayon natin sa EDSA is 24/7. Sufficient naman po ang ating
mass transport. Simula rin sa November 13, suspendido muna ang mga road projects sa lahat ng pangunahing kalsada at alternative routes sa Metro Manila. Pero exempted ang mga flagship programs ng pamahalaan. Pwede rin ipagpatuloy ang repairs at konstruksyon ng DPWH sa mga tulay, mga flood control projects, utility repairs at emergency works ng Meralco, Maynilad at Manila Water at iba pang proyekto na hindi naman makakaapekto sa daloy ng trapiko. Pwede namang mag-apply para sa exemption ang mga kontraktor. Sakaling payagan, pwede lang silang magtrabaho mula 11 p.m. hanggang 5 a.m. Extended din hanggang alas 12 ng hating gabi ang duty ng mga MMDA enforcers. Julius, nag-abiso ang MMDA na simula ngayong gabi, mamayang 10 p.m. hanggang bukas ng alas 5 ng umaga ay papayagan yung mga provincial buses na dumaan sa EDSA. Itong sistemang ito ay magtatagal hanggang sa November 6. Samantala, partikular dito sa bus terminal na ating kinalalagyan sa ngayon ay kakaunti pa yung mga pasaherong nagpupunta. Ayon dun sa OIC ng bus terminal na ating nakausap, baka raw kasi palilipasin pa muna o tatapusin muna ng ating mga kababayan yung work week. Kaya posibleng bukas ng gabi o sa Sabado ng gabi, dumami yung mga pasahero na sasakay papunta sa mga probinsya. Julius? Maraming salamat, Justin Punsalang. Bukas inaasahang daragsa sa mga paliparan at pantalan ang mga uuwi ng probinsya para magbakasyon at bumoto sa barangay at SK elections. Pero ngayon pa lang, ilang kapatid na natin ang bumiyahe na. Nasa frontline ng balitang yan, si Gerard de la Peña. Huwebes pa lang pero marami ng pasahero sa mga terminal ng Ninoy Aquino International Airport. Pero wala pa yan kumpara sa inaasahang dagsa ng mga pasahero bukas simula ng long weekend. Sa tala ng Manila International Airport Authority, papalo sa 120,000 hanggang 130,000 na pasahero ang dadaan sa mga paliparan mula October 27 hanggang November 6. Mas mataas yan ng 10% sa karaniwang araw. Pero hindi naman daw inaasahang magsisikip sa mga terminal. All of these changes that we did here, di ba, yung pag-move natin for the international flights at T2, na-move natin sila sa T1, which is the Philippine Airlines International Network, and some of the carriers in T1 that we moved to T3 as part of our balancing effort. What this yielded was a more optimized na iya. Ilang pasahero naman gaya ni Alex piniling umuwi ng probinsya ngayon pa lang para makaiwas sa dagsa ng tao. Para hindi rin hassle, saka less crowd. Ilang biyahero rin ang maagang lumarga sa Batangas Port. Gaya ni Earl na hindi lang pamilya ang kasama papuntang Puerto Galera. Bali, birthday itong anak ko, Kambal. Doon kami magse-celebrate, sama yung family and friends. Hindi na raw nila hinintay ang weekend para makaiwas sa inaasahang dagsa ng mga uuwi sa undas at barangay election. Kanina, nag-inspeksyon si PPA General Manager Jay Santiago sa Batangas Port. Mahigpit ang seguridad sa pantalan, mula sa screening ng mga bagahe hanggang makasakay sa barko ang mga pasahero. Maging ang Philippine Coast Guard, nag-ikot sa mga barko para masigurong hindi overloaded ang mga ito bago bumiyahe. Aminado si Santiago na may kakulangan sa bilang ng mga barko na bumabiyahe, lalo pat nasa 20,000 pasahero ang tinatayang daraan sa pantalan. Sa pagkakaalam ko, doon sa Matnog Sorsogon, nag-relax na ang marina, no, ng scheduling ng barko, at sana dito din sa Batangas Port. Nagbabala naman ang PPA sa talamak na bentahan ng mga travel insurance na inaalok ng mga umano'y scammer. Hindi kailangan ng additional travel insurance kasi pag bumiyahe sila doon sa barko, covered na sila ng common carrier insurance ng barko. Paalala naman ng pamunuan ng Batangas Port, bawal magpasok ng karneng baboy, manok at processed products dahil sa banta ng swine at bird flu. Bawal din ang armas, matutulis at matatalim na bagay at maging flammable material sa mga barko. Nagbabalita mula sa Frontline, Gerard de la Peña, News 5. Tumaas na ng hanggang 200 piso ang ilang bulaklak isang linggo lang bago magundas. Nasita rin ang mga vendor na nagbebenta ng overpriced na bottled water. Nasa frontline ng balitang yan si Shaila Francisco.
Mabenta sa mga pasahero sa bus terminal na ito sa Caloocan ng bottled water. Pero ang pamatid uhaw, nabistong sobra ang patong sa presyo. Piso hanggang 10 piso ang patong ng isang vendor sa kada bote. Kaya ang nagtitindang si Lenny halos maluha habang nagpapaliwanag sa mga opisyal ng Department of Trade and Industry. Parang tumutubo lang po kami ng magkano. Nasita rin ang katabi niyang tindahan. Lalo't doble ang presyo nito kumpara sa suggested retail price o SRP. Kailangan pang masa lang po. Medyo malaki po yung taas ng presyo nyo doon sa iba ninyong katabi. Bakit po kaya ganon? Kasi alam naman po nila na terminal to, mas mahal din po ang renta. Inisyuhan ng letter of inquiry ang dalawang tindera para pagpaliwanagin. Git ng DTI, hindi naman masamang magpatong sa mga produkto, lalo na yung resale o yung mga binili sa mga grocery at iba pang pamilihan. Dahil nga naman may dagdag gastos dito tulad ng pagbiyahe. Wala mang standard na patong na itinakda ang DTI, nalalaman nila sa letter of inquiry kung tama lang o sobra-sobra ang kinikita ng mga retailer kung ikukumpara sa dagdag gastos sa operasyon. Nag-inspeksyon din sa mga supermarket ang DTI kanina. Ngayong undas, in demand ang mga kandila. Pasok naman ang mga ito sa SRP. Binabantayan rin ng DTI ang presyo ng bulaklak kahit hindi yan saklaw ng SRP. Kapag ka po may pananamantala o kaya po ay may panluloko or paggamit ng sitwasyon ng panahon na ito na take advantage po ang ating mga mamimili, pwede po kayong mag-file ng reklamo. Isang linggo bago ang undas, sumipa na ng hanggang 200 piso. Depende sa klase ang presyo ng bulaklak. Masusundan pa habang dumadagsa yung tao, lalong tumataas po yan. Magti-triple pa po yan. Yan ang pinaka ng undas eh. Payo ng DTI, mamili na habang maaga para hindi abutan ng taas presyo at ng siksikan. Nagbabalita mula sa Frontline, Shaila Francisco, News 5. Showbiz, eto na nga! Mga kapatid, eto na nga ang mga umaarangkadang showbiz balita ngayong Huwebes. As raw as it gets, yan ang dapat abangan sa much-awaited reunion concert ni na megastar Sharon Cuneta at Gabby Concepcion. Sa pagsilip ng News 5 sa kanilang rehearsal, looking comfortable na sa isa't isa sina Sharon at Gabby. Pero pag-amin nila, nagkailangan din naman sila noong umpisa. Agad din naman silang naging at ease sa paghahanda sa kanilang concert na Dear Heart sa MOA Arena. Asahan na raw na magiging masaya ang kanilang major throwback. Isa sa mga magpe-perform ay ang kanilang anak na si Casey Concepcion. This is different kasi hindi siya yung katulad ng pelikula na panunuorin mo yung script nila. No? Dito kasi live to, kanta ka, hindi katulad ng film, meron take 2, may take 3. Dito walang ganun. Saka hindi characters, hindi ibang tao yung pinoportray namin. It's really Gabby and me. So, it's our story, it's our journey. Eto pa nga, usap-usapan ngayon ang pagiging sangkot umano ni K-pop super idol G-Dragon sa illegal na droga. Sa ilang local reports doon, iniimbestigahan ngayon ng Korean police sa Incheon si G-Dragon dahil sa paggamit ng illegal na droga. Wala naman ng iba pang binigay na detalye ang mga otoridad. Wala pa ring pahayag ang kampo ng K-pop idol sa issue. Nauna nang naulat na nagpositibo si GD sa marijuana noong 2011. Depensa ng dati niyang talent agency, inakala lang daw ng K-pop star na sigarilyo ang naibigay sa kanyang marijuana. Susunod, nuclear-powered aircraft carrier ng Amerika na USS Ronald Reagan ipinasilip. Mga kumpanyang nag-abandona ng daang-daang balikbayan box, kinasuhan na. At tinangay na maletang naglalaman ng 50 million pesos na halaga ng alahas na ibalik na sa may-ari. Yan at iba pa sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas. Nailibing na ang sanay graduating student at hazing victim na si Aldrin Bravante.
Hindi napigilan ang emosyon ng pamilya habang inililibing ang 25 anyos na si Aldrin sa Imus, Cavite. Nasawi si Aldrin matapos sumailalim sa hazing rites ng Tau Gamma Phi Fraternity noong October 16. Muli namang ipinanawagan ng mga magulang ang hustisya para sa anak. Ayon sa abogado ng Philippine College of Criminology, kung saan nag-aaral ang biktima, nasa 16 na ang kinasuhan ng Quezon City Police dahil sa pagkakasangkot sa hazing. 6 pa lang sa kanila ang nasa kustodiya ng PNP. Bago pa man dumaong sa Maynila ang USS Ronald Reagan, pinasilip muna sa Philippine media ang aircraft carrier ng Amerika. Pagpapakita raw ng suporta sa Pilipinas, ang nakatakdang pagbisita ng US Navy ship sa gitna ng tensyon sa West Philippine Sea. Mismong si US President Joe Biden muling nagpayag ng suporta para sa Pilipinas. Nasa frontline ng balitang yan si Brian Castillo. Sunod-sunod ang paglipad ng F-18 Super Hornet multi-role fighter jets na ito ng Amerika. Ilan lang ito sa mga makabagong assets ng US military na bitbit ng USS Ronald Reagan. Ang USS Ronald Reagan ang isa sa mga nuclear-powered aircraft carrier ng US. Nakatakda itong dumaong sa Pilipinas sa mga susunod na araw bilang bahagi ng routine visit. The visit of the Reagan is a symbol of the partnership and the alliance that we have with the Philippines. Visits by an aircraft carrier are not very common, but this is already the second visit by the Ronald Reagan. Our alliance with the Philippines is what enables these sorts of engagements. Pero bago pa yan, ipinasilip muna sa News 5 at iba pang Pilimedia ang USS Ronald Reagan. Mula sa Maynila, sumakay kami sa C-2 Greyhound aircraft. Matapos ang mahigit 1 oras, naglanding kami sa USS Ronald Reagan. Sa aming pagbisita nitong Miyerkules, October 25, nasa Philippine Sea ang barko. Gawing silangan ng Luzon Strait o malapit sa Batanes sa Taiwan. Ang USS Ronald Reagan ang katangi-tanging forward-deployed carrier ng US. Ibig sabihin, permanente itong nakadestino sa labas ng Estados Unidos, partikular nasa Yokosuka, Japan. Bago ito bumiyahe palapit ng Pilipinas, nagsagawa pa ito nitong weekend ng flight operations sa South China Sea, bagay na hindi nagustuhan ng Beijing. Sa ulat ng pahayagang Global Times ng China, tinawag na provocation ang isinagawang US aircraft carrier operations. Sagot ng Amerika, It's the long-standing policy for the United States to support freedom of navigation in international waters. Say that the U.S. Navy and the U.S. government is committed to flying, sailing, steaming, and operating wherever international law allows. Huling bumisita sa bansa noong nakaraang taon ang aircraft carrier na ito ng US. Nakakabisita ang USS Ronald Reagan sa Pilipinas sa bisa ng Mutual Defense Treaty at Visiting Forces Agreement sa pagitan ng Pilipinas at Amerika. Ang Mutual Defense Treaty din ang binanggit ni US President Joe Biden sa muli niyang paghayag ng suporta para sa depensa ng Pilipinas. Kasunod ito ng banggaan sa Ayungin Shoal noong linggo. I want to be clear. I want to be very clear. The United States defense commitment to the Philippines is ironclad. The United States defense agreement with the Philippines is ironclad. Any attack on the Filipino aircraft vessels or armed forces will invoke our mutual defense treaty with the Philippines. Nagbabalita mula sa frontline, Brian Castillo, News 5. Naghahanda na raw ang Israel para sa isang ground invasion sa Gaza. Pero panawagan ng ilang world leader, mag-ceasefire muna. Nasa frontline ng balitang yan, si Camille Samonte. Sa videong ito, makikita kung paanong pinasok ng mga military tank ng Israel ang Gaza. Tinarget nila ang kuta ng militanteng grupong Hamas. Patikim pa lang ang pag-ataking yan, lalo't ayon kay Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu. Naghahanda pa lang sila para sa isang ground invasion. Katunayan, nagpulong sa Tel Aviv ang War Cabinet ng Israel para planuhin ang pag-atake at ang pagbawi sa mga hostage. Bagay na pinaka-inaasam ng mga pamilya ng mga Israeli na dinukot. Nagdaos nga sila ng Day of Prayer habang hawak ang litrato ng mga kinidnap na mahal sa buhay. Kapayapaan din ang dasal ng mga sibilyang Palestinian na inuulan ng airstrike ng Israel sa loob ng huling 24 na oras. 756 na Palestinian na raw agad ang namatay base sa tala ng Gaza Health Ministry. Pero ang mga bilang ng mga namatay na Israel airstrike pinagdududahan ni US President Joe Biden. I have no confidence in the number that the Palestinians are using. Ilang beses nang giniit ni Biden na suportado niya ang Israel. Israel has the right, and I would add responsibility,
to respond to the slaughter of their people. Hamas is hiding behind Palestinian civilians and is despicable and not surprisingly cowardly as well. Pero para naman kay French President Emmanuel Macron, malaking pagkakamali ang balak na malawakang ground invasion dahil madadamay ang mga sibilyan. Giit din ng United Nations Special Rapporteur. Shouldn't a ceasefire be declared immediately to stop all this? But what Israel is doing is not that. What Israel is doing is punishing an entire Palestinian population for what Hamas has done. This is not self-defense. Surely not under international law. Kahapon pinagre-resign ng Israel ang United Nations Secretary General dahil sa tila pagpanig daw niya sa Hamas. Paliwanag gayon ng SecGen. I am shocked by the misrepresentations by some of my statement yesterday in the Security Council, as if I was justifying acts of terror by Hamas. This is false. It was the opposite. Nagbabalita mula sa Frontline, Camille Samonte, News 5. Inambakan ang ating women's national football team na Pilipinas ang Chinese Taipei sa una nilang laban para sa Olympic Asian Qualifiers. Unang naka-goal ang mga kalaban sa pagsimula ng second half pero bumawi ang ating mga pambato sa penalty goal ni striker Sarina Bolden. Nakalamang naman ang Pilipinas sa isa pang goal ni Katrina Guiu sa 59th minute. Sinelyohan pa ng isa pang goal ni Sarina Bolden at ni Chandler McDaniel ang panalo. Final score, 4-1. Sunod na makakarap ng Pilipinas ang host country na Australia. Susunod, nagbalik ng maletang naiwan sa NAIA, binigyan ng pabuyang 1 milyong piso. Umano'y kulto ng Socorro may pa-Christmas music video pa. Composer niyan, walang iba kundi si Senior Aguila. At Ricardo Cepeda, eksklusibong nakapanayam matapos arestuhin dahil sa kasong syndicated estafa. Tutok lang mga kapatid, magbabalik pa ang Frontline Pilipinas. Magpapatupad ng curfew sa Negros Oriental simula sa Sabado hanggang Martes. Yan ay para masigurong mapayapa ang gagawing barangay at SK elections doon. Live mula sa Dumaguete, nasa frontline na balitang yan si Gary De Leon. Gary, kumusta ang sitwasyon dyan sa mga oras na ito? Cheryl Julius, nananatiling tahimik at tila hindi pangaramdam ng mga kababayan na may paparating na barangay election dito sa Negros Oriental. Sa pag-iikot ng News 5 sa mga barangay sa Dumaguete, kaunti lang ang mga nakapaskil na poster ng mga kandidato sa barangay at SK election. Ang mga residente, wala raw nararamdamang tensyon. Okay naman, wala namang gulo. Tapos maayos naman yung mga naglagay ng mga posters. Yung iba parang walang nararamdaman pero yung iba talagang malapit ng eleksyon. Nasa ilalim ngayon ng COMELEC control ang buong probinsya ng Negros Oriental para masiguro ng payapa ang idaraos ng botohan sa October 30. Wala pang naitatalang election-related violence ang COMELEC dito sa Negros Oriental pero inilagay na ang 529 clustered precincts sa red category na ang ibig sabihin ito na ang mga area of concern pagdating ng araw ng eleksyon. Mula yan sa 300 at 61 barangay noong October 20. Pero simula ng isa ilalim sa COMELEC control ang probinsya, lahat daw ng barangay na sakop nito, itinuturing ng COMELEC na nasa red category na. We considered all areas na areas of concern. So yung disposition of troops natin, pantay-pantay na lahat sa area. So we considered na babandayan talaga itong buong province. Sa October 28 at 29, ipatutupad ang curfew sa buong Negros Oriental. Mula yan alas 10 ng gabi hanggang alas 4 ng madaling araw. Ang mga mahuhuling lalabag, ikukulong sa oras ng curfew sa kapakakawalan pagpatak ng alas 5 ng madaling araw. Ipatutupad ang curfew para maiwasan ang vote buying, pagbabanta at mga insidente ng pangaharas. This is just to preempt or to deter any action na pwedeng gawin kung mayroon pa man
at para lang maging mapayapa ang pag-hold ng eleksyon doon sa lugar. Pasok sa top 10 vote-rich provinces ng bansa ang Negros Oriental. Kaya inaasahan ng COMELEC ang mataas na vote turnout sa Lunes, lalo't maraming botante ang inaasahang uuwi dahil sa long holiday. Julius Cheryl, no, ininaw naman ng COMELEC na exempted yung mga health workers at may mga trabaho para lumabas sa gabi. At yan ang latest dito sa Negros Oriental. Balik sa inyo. Maraming salamat, Gary De Leon. Naaresto na ang 3 suspect sa pagpatay sa kumakandidatong kapitan sa Aguilar, Pangasinan. Sumuko noong Martes si Jason Vicente, 32 anyos na tricycle driver. Siya ang itinuturong kasabwat sa pamamaril kay Arnel Flormata. Ikinanta ni Vicente ang gunman na si Kelly Rosario. Mastermind naman daw sa krimen si Magnolia Gelido na kalaban ng biktima sa eleksyon. May hinahanap pang isang kasabwat. Sasampahan sila ng kasong murder. October 22 nang pagbabarilin si Flormata matapos ang meeting de avance sa Barangay Bayaos. Katuwang ng kapitan, kaagapay ng sambayanan. Iyan ang ating mga kagawad. Bawat barangay meron po nito. Pero ano nga ba ang kanilang trabaho? Base sa Local Government Code ng bansa, nangunguna sa kanilang job order ang pagpapatupad ng mga patakaran at programang direktang nakakaapekto sa kanilang komunidad. Ang mga proyektong yan dapat sumasaklaw sa pagsisiguro ng kapayapaan, kaayusan at pangkalahatang kabutihan ng bawat residente ng kani-kanilang barangay. Sa bawat barangay, may inihahalal na 7 kagawad bukod pa sa barangay captain at 8 miyembro ng Sangguniang Kabataan o SK. Bilang pagkilala naman sa kanilang trabaho para sa bayan, may mga itinakdang sahod para sa mga opisyal na tulad nila. Noong 1991, alinsunod sa Local Government Code, nasa 600 pesos lang kada buwan ang ibinibigay na minimum pasahod para sa mga kagawad. Nadagdagan na lang yan ng nadagdagan. Hanggang ngayong taon, naglalaro na po sa 13,787 pesos hanggang 33,843 pesos ang kanilang sahod. Nakadepende po yan sa uri at kinikita ng kanilang syudad o bayan. Alam niyo po bang meron din silang mga benepisyo tulad ng Christmas bonus, insurance at libreng medical care sa mga pampublikong ospital. Paminsay pa nga'y may libreng paaral sa kanilang mga anak, eligibility sa civil service at pagkakataon na maitalaga sa kahit na anong posisyon sa gobyerno na sila'y qualified matapos po ang kanilang termino. Ngayong nalalapit na ang barangay elections at SK elections, mga kapatid, mahalagang tapat, may tunay na malasakit at totoong may kakayahan para gampanan ang kanilang trabaho ang mga ihahalal po natin. Lagi po sana natin itong tandaan tulad ng araw-araw po naming paalala sa inyo na ang K-alaman ay K-yamanan. K-okay. Susunod, higit 700 balikbayan boxes nakatenga lang sa isang warehouse sa Maynila. Maletang naglalaman ng 50 milyong pisong halaga ng mga alahas at bag na ibalik na. At Dimples Romana, pinakabago nating makakasama sa Good Morning Kapatid. Marami pa kayong mga balitang dapat malaman sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas. Sinampahan ng kasong estafa ang ilang deconsolidator matapos abandonahin ang balikbayan boxes ng kanilang customers. Ang natenggang pasalubong sa Bureau of Customs umabot na sa higit 700 kahon. Sa frontline ng balitang yan, si Marian Enriquez. Mismo ang dating OFW na si Maribel ang kumuha ng balikbayan box para sa kanyang pamilya sa warehouse ng Bureau of Customs sa Maynila. Enero niya ito ipinadala sa kanyang pamilya habang nasa Kuwait. Dumating ito noong Abril pero nakauwi na siya't lahat noong Hunyo, hindi pa rin na i-deliver sa kanyang pamilya ang balikbayan box. Binigyan na sa resibo. Tapos, January 29, 2023,
Tapos ngayon ko lang makiklaim, anong months na? October. 9 months. Wala sa akin na dapat makuha ko dapat na mas maaga, na maaga makuha ng pamilya ko. Pero paano pa yung food rito? Bulok na. Ano sabi daw sa inyo? Babayaran daw ko, no? May asa kang babae, sarado na nga sila. Kwento pa ni Maribel, nagbayad siya ng halos 4,000 pesos sa kumpanyang Mediacom pero nagpalit ito ng pangalan at naging Pinoy Network Cargo. Hindi na tuluyang niya i-deliver ang bagahe. Nagrenta pa siya ng van para makuha ito. Si Elena naman, 3 balikbayan boxes ang inaasahan mula sa anak na nasa Kuwait. December 2022 pa niya ito ipinadala. Pero ngayon, 2 pa lang ang nakukuha. Hindi ko alam kung saan napunta. Dapat talaga 3 siya. Anong gagawin niyo ngayon, ma'am? Waiting na lang tayo kung kung update sa atin, kung may darating pa or may makita pa sila dyan na may box akong naiwan. Sa ngayon, sariling pick-up muna ang mga kaanak ng OFW sa mga pinayagan ng kuhaing bagahe. Meron pang mga boxes na ang address ay Visayas at Mindanao. Bagay na i-coordinate ng Bureau of Customs kung paano ito maipadadala. Nasa 750 na mga balikbayan boxes ang nandirito ngayon sa isang warehouse sa may Santa Ana, Manila. At karamihan ng mga ito, bandang February o March pa dumating dito sa Pilipinas. Ang nakababahala pa, ayon sa Customs, nasa 21 containers o nasa 5,000 na mga balikbayan boxes pa ang nakatenga sa Manila International Container Port. Ayon sa BOC, lumang modus na raw talaga ito ng mga consolidators sa ibang bansa. Kukolekta ho sila, alam nyo, sobrang baba. Nagpapababaan ho sila sa abroad. Na very unrealistic na ho yung presyo para i-process talaga yung box. Tapos ang gagawin ho nila, kukunin lang yung pera, hindi talaga ho nila ipoprocess. Worse, hindi ho nila pinapadala yung containers. Or ipapadala nila sa Pilipinas, tapos bahala na. Ang problema, kapag nahuli, magpapalit lang ng pangalan ng kumpanya at patuloy sa modus. Sabi naman ng BOC, nakapagsampa na sila ng kasong estafa sa 11 lokal na kumpanya o the consolidator. Dahil sa nabistong modus, maghihigpit na raw ang BOC. May registration process na po sila ngayon. Pwede na po natin silang i-blacklist para hindi na sila maka-operate dito kung may mga ganitong kaso. 1 hit lang po. At saka ho magpa-file na po sila ng performance ban. Para ho kung sakaling magloko sila, hindi ho maiipit yung mga nagbayad na mga tao. Bilang tulong naman sa mga OFW, maglalabas ang BOC ng update sa Bayani app at kung saan real-time nang maitatrack ang mga ipinadalang balikbayan boxes. Maglalaman din ito ng mga accredited na consolidator at deconsolidator. Hinihimok din nila ang mga biktima ng modus na magreklamo sa kanilang hotline. Nagbabalita mula sa Frontline, Marian Enriquez, News 5. Ininspeksyon ng mga tauhan ng DTI ang mga produktong pangregalo sa Pasko. Tiniyak nilang pasado ang kalidad ng mga ito bago ibenta. Nasa Frontline ng balitang yan si Shaila Francisco. Nasunog na takure, natunaw na plancha at TV na hindi naman bumubukas. Yan ang pwedeng kahinatnan ng ipanreregalo o ipanraraffle mong home appliances ngayong magpapasko. Lalo na kung mabibistong hindi pala sumailalim sa tamang testing ang produkto. Kapag kakapaskuhan may ganyan pong spike ng demand, siguro po, yes, mayroong posibilidad ng sinabi nyo mga nagpapalusot, mayroong ilang mga suppliers, mga nagtitinda na iniikutan yung requirements ng taxes at registration and certification, kaya hinahabol nila yung presyo. Akala natin mas mura sa kanila, mas kalidad at saka mas ligtas. Ang naglipa ng substandard products, ikinaalarma tuloy ng mga lehitimong manufacturer. Pag may effect na sinabi na ganito yung brand coming from this country, na inferior quality siya, naapektuhan yung aming benta. Kaya ngayong panahon ng exchange gifts, doble kayod ang Department of Trade and Industry sa kanilang testing laboratory sa Dasmariñas, Cavite. Dito sinusubok ang limitasyon ng mga produkto. Pinaiinit at sinusunog ang mga wiring. Ang mga hollow blocks iniipit habang binabali ang mga bakal. Ang mga tiles binabasag at tinutusok. Sinasabak naman sa mainit na temperatura at tubig ang mga appliances. Pati Christmas lights binubuksan hanggang 4 na araw para tiyaking di mag-overheat.
Bawat produkto dumaraan sa higit 10 test sa loob ng higit 10 araw. Ang mga makakapasa, mabibigyan ng PS mark sa mga gawang Pinas. Import Commodity Clearance o ICC sticker naman sa gawang abroad. Pag hindi nakapasa yung product, rejected yung buong batch kung saan kinuha yung sample. At yung batch na yon, i-destroy yon at yung material ibabalik sa manufacturer. Tuloy-tuloy na rin ang inspeksyon hanggang sa mga pamilihan. Payo ng DTI sa mga consumers. Silipin kung may PS mark o ICC mark ang mga bibilhing panregalo. Para matiyak na legit ang mga sticker, pwede yung i-scan gamit ang ICC Verification System app para sa mga imported product. Sa mga may PS mark naman, pwedeng tingnan ang listahan ng certified products sa website ng DTI. Nagbabalita mula sa Frontline, Shaila Francisco, News 5. Susunod, mag-ina ng isang taxi driver, isinaoli ang maletang naiwan sa NAIA. Pabuya nila 1 milyong piso. At inarestong aktor na si Ricardo Cepeda nang hihinayang daw sa dami ng nabulilyasong project dahil sa kanyang pagkakakulong. Tuloy-tuloy pa ang makabuluhang balitaan sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas. Matapos ang halos isang buwan, naibalik na rin ang maleta ng isang negosyante na nakaiwan ito sa NAIA. Binigyang pabuya naman ang mag-ina ng taxi driver na kumuha nito. Nasa frontline ng balitang yan si Brian Basa. Di maiwasang maging emosyonal ng negosyanteng si Maricor Flores nang pumasok sa tanggapan ng wanted sa radyo kaninang umaga. Sa mesa kasi ng conference room, kasama ni Senator Raffy Tulfo ang nawawalang maleta ni Maricor. Dinala ito sa TV5 Media Center ng asawa at anak ng taxi driver na nakunang tumangay nito. Agad itong binuksan ni Maricor at inisa-isa ang mga gamit na nasa loob. Kabilang riyan ang mga mamahaling bag, hikaw at relong tad-tad na mga brilyante. Nauna nang sinabi ni Maricor na aabot sa 50 million pesos ang kabuuang halaga ng laman ng maleta. At laking pasasalamat niya na kumpleto pa rin ang kanyang mga gamit. Binigay talaga ni Lord. So nagpapasalamat din ako dun sa pamilya na sila yung naging daan para mabalik sa akin yung luggage and lalong-lalo na talaga kay Senator Raffy. Kwento naman ng asawa ng taxi driver, naghatid ng pasahero sa Terminal 3 ang kanyang mister noong gabi ng October 1. Nakita niya ang maleta ni Maricor at natuksong kunin ito, pero kalaunan ay nakonsensya raw ang kanyang mister. Matapos namang mapanood sa Wanted sa radyo at Frontline Pilipinas ang balita tungkol sa maleta, mas lalo pa raw kinabahan ang pamilya ng taxi driver. Dito na sila nagpatulong sa National Commission on Muslim Filipinos. Kumbinsido naman si Senator Tulfo na hindi sinubukang buksan ng taxi driver ang maleta. First time ever sa programa kong sa radyo yung sa Ulian ng Bayan na ganito kalaki, 50 million ang naisuli. So more to come. And then of course, papasalamat ako sa lahat ng mga followers natin na sila yung palaging nakatutok. At dahil naibalik ang kanyang maleta, ginawaran ni Maricor ng 1 milyong pisong pabuya ang pamilya ng driver. Ayaw pa nila itong tanggapin, pero desidido si Maricor na ibigay ang pabuya. Maraming salamat po sa nagbigay ng reward. Totally, parang hindi namin po tatanggapin kasi malaking agrabyado yung nagawa ng yung ng maleta nila. So, yun nga po. Siguro, sa tuition po ng mga anak ko rin, malaking tulong na rin po yun sa amin. Nagbabalita mula sa Frontline, Brian Basa, News 5. Di na lang diplomatic protest, balak na rin kasi ng Pilipinas na maghain ng environmental crime case laban sa China. Kaugnayan ng pagkasira ng mga bahura sa Rosul Reef at Sabina Shoal na pasok sa ating exclusive economic zone. Kanina nagpulong sina dating Supreme Court Justice at dating Solicitor General Francis Hardaleza, mga kawani ng Philippine Coast Guard at Justice Secretary Boying Rimulya para sa ihahaing reklamo. Ayon kay Rimulya, may mga hawak ng ebidensya ang Pilipinas tungkol dito, pero magsasagawa pa rin ng survey ang Coast Guard kasama ang mga siyentipiko sa West Philippine Sea. Nauna nang sinabi ng China na gumagawa lang ng drama ang Pilipinas sa akusasyon nito. Ayon naman kay Rimulya, dapat mabahala ang lahat ng nasa Asia dahil yamang dagat ang nakasalalay rito.
Marami na tayong ebidensya. At kakala pa tayo. Kaya kinausap namin ng Coast Guard kasi yung mga cinematographers at yung mga tao na pwedeng tumulong sa atin ng mga scientist ay tutulungan ng Coast Guard makaikot para mapakita yung ganda na maaaring nawawala sa atin at yung mga yaman ng dagat na maaaring nawawala sa sanlibutan, sa buong mundo, sa lahat ng the rest of humanity. Showbiz, eto na nga! Mga kapatid, eto na nga. Sa eksklusibong panayam sa inarestong aktor na si Ricardo Cepeda, iginiit niyang inosente siya. Nangihinayang din ang aktor sa mga nawala sa kaniyang proyekto dahil sa pagkakakulong. Narito ang aking report. Yung first 2 days, tulala ako eh. I couldn't comprehend. Parang kala ko panaginip lang. Ano bangungot na one of these days I'll wake up. Magigising ako at wala na. Hindi makapaniwala sa nangyari sa kanya ang aktor na si Ricardo Cepeda matapos siyang makulong dahil sa kasong syndicated estafa. Sa eksklusibong panayam sa kanya ni Julius Babaw, iginiit niyang inosente siya. Anya, takang-taka siya kung bakit sa 12 miyembro at opisyal ng networking company nilang SPV Top, siya lang ang inaresto. Diin ni Ricardo, endorser o brand ambassador lang naman siya ng kumpanya. Kaya naman, laking gulat na lang niya nang arestuhin siya sa isang ribbon-cutting event. Akala ko skit. Nung may mga tumakbo Alam mo, sa prank? Parang prank na skit lang, pang promote lang, pang gimmick lang. Hindi ba lumapit sa akin na police kami. Parang it took me a while to realize totoo. Nakakulong pa rin si Ricardo sa QCPD dahil non-bailable ang kaniyang kaso. Kaya naman, laking panghihinayang niya lalo na't marami siyang nakalinya at ongoing na trabaho tulad ng Batang Quiapo. Nananawagan siya sa kanyang mga naging kasamahan sa kumpanya na lumantad na at harapin ang kaso. Ang kanyang buong panayam panoorin sa Julius Babaw Unplugged YouTube channel. Ito pang matindi, lumalaban pa pero pasok na sa top 7 ng Miss International 2023 sa Japan ang ating pambato na si Nicole Borromeo. Sa question and answer portion, napahanga ang mga manonood sa sagot ni Nicole tungkol sa Sustainable Development Goals o SDG ng United Nations. Ibinida ni Nicole ang kanyang nagiging pakikipagtulungan sa non-government organization na Habitat for Humanity. Bukod kay Nicole, kabilang din sa top 7 ang mga kandidata ng Colombia, Venezuela, Mexico, Thailand, Bolivia at Peru. Maya-maya lang, malalaman na kung sino ang bagong magiging Miss International. Ito pa nga, ipinakilala na ang bago nating kapatid na si Dimples Romana. Mag-aatid siya ng dagdag na good vibes tuwing umaga dito sa TV5. Ang masayang pa-welcome sa kanya ng Kapatid Network, panoorin sa Frontline Report ni MJ Marfori. Bagong kasalo reveal. Isang certified kapatid na nga si Dimples Romana. And today, isang masayang pa-welcome ang inihanda sa kanya sa TV5. Mismong sina News 5 Chief Luchi Cruz Valdez, TV5 President and CEO Guido Zaballero at MediaQuest President and CEO Jane Basas ang sumalubong kay Dimples bago ang kanyang contract signing. Hello kapatid! It's something that's actually quite, I feel, is a level up of some sort because I would host naman talaga. I've been hosting for about 12, 13 years, no? In the beginning kasi of my career, I was always perceived as just an actress. Simula November 13, sa mismong birthday ni Dimples, makakasama na siya para sa mas pinalakas na Good Morning Kapatid. So now that News 5 got me to do Good Morning Kapatid, which is of course something that's not, far from what I do. Ang daldal ko naman. Tapos, marami kang words of wisdom sa umaga. So, tsaka the energy, I think, is really nice. Sa higit 2 dekada ni Dimples sa showbiz, harvest season na raw niya ito ng blessings.
Ako kasi naniniwala ako dun sa when you work very hard, patiently and quietly, at some point, mahihinog lahat ng mga itinanim mo eh. So ako, I think, I would like, kasi every morning I would wake up and I'd think, do I deserve all these blessings? I have my family with me, I have a good career, good friends, and stable naman life and happy life, no? Ako inisip ko parang, why do I deserve this? And then I whenever I feel that, I am allowed to think na parang, okay, kasi nga naman pala for the past 2 decades, I have been working very hard. Makakasama ni Dimple sa mga paborito nating kasalo sa umaga na sina Chicky Roa Puno, Justin Quirino, Jester De Los Santos at ang nagbabalik telebisyon at commercial model na si Maui David. And ang swerte namin kasi si Dimples Romana is Dimples Romana. Pero sa loob-loob namin, gusto namin makita yung tao behind her. Yes. And ang bilis namang parang nakalimutan nga namin na si Dimples Romana siya hanggang lumabas yung maleta na alala namin uli. Abangan sina Dimples tuwing Lunes hanggang Biyernes, 9:30 a.m. sa TV5. And always happy na babati po sa inyo ng Good Morning, Nagbabalita mula sa Frontline, MJ Marfori, News 5. It's a growing Welcome. family. Welcome, Dimples. Ayan. Saya! Bit-bit ang kanyang pulang maleta. As Daniela Mondragon, di ba? Pero eto mga kapatid, third runner-up po si Miss Nicole Borromeo sa Miss International 2023 sa Japan. Wow, congratulations sa blessings. Ang saya-saya natin. Hintayin niyo po si Dimple starting November 13. At tamang-tama, birthday pala niya yun. Wow! Extra Advance blessing. happy birthday. Yan ang hihintayin po ninyo. At ito, hinihintay natin at nagbibilang pa rin tayo. 60 days na lang, mga kapatid. Yay! Pasko na! At yan ang mga balita mula sa frontline ng Pilipinas sa araw na ito. Mga balita at impormasyong para sa mga may alam at may pakialam. Kami ang inyong makasangga sa pagbabalita. Kasama si Kalad Karen. Ako po si Julius Babaw. At ako naman po si Cheryl Cosim. Magandang gabi, Pilipinas!